Pero kapag wala ang Diyos sa buhay ng isang tao, at puro lang siya ganito, bibigayan. Hindi kaya ng tao na i-occupy lahat yan. Nakita niyo yung mga sikat na mga artista. Nasa kanila na lahat eh. O, halimbawa, sample natin, Michael Jackson. Nasa inyo na lahat eh. May pagkain kayo, magaganda sasakyan, mga kondo, mga lupa. Ano pa kulang? Dumadating ang punto, parang nabubuang yung tao. Sa sobrang dami na nito. Na siya, nawawala na siya kasi ito yung nawawala sa kanya. Samantalang ito lang, Diyos na ito, ang magkaroon ka. Lalakas ang buong isip at puso mo at katawan mo na hindi ka kayang talunin ng mga kabalisahan na ito. Kaya sinasabi ng mga talata, bigay niyo sa Diyos yan, huwag niyo suluhin yung mga kabalisahan na yan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sa iba pang talata, Isaiah 41:10, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Sa madaling salita, kung ikaw ay nasa Diyos, ilamang po yung puntos. Huwag kang paalipin sa anxiety. Huwag kang paalipin sa pag-aalala. Nasa Diyos ka eh. Ano man yung mga dinadala mo niya, sabihin mo na lahat sa Diyos. Kung ano man yan. Ayan ang nakalagay sa mga talatang binasa po natin. Palalakasin ka, tutulungan ka, aalalayan ka. Kung tunay kang may pananampalataya. Kaya napakahalaga po yung pananampalataya ang ginagampanan nito. Roma 8:28. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay na nagkakalakit na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag. Alinsunod sa kanyang nasa. Sino yung mga tinawag? Tayo po, yung mga Kristiyano. Nasa Diyos tayo. Dapat malakas ang loob natin. Kakampi natin ang Diyos. Sino mang umaway sa atin, sino mang gumawa sa atin ng hindi maganda, ang kalaban nila Diyos, hindi tayo. Kagaya dun sa kay Moses, di ba? Halata ng mga Ehipsyo. Umatras na tayo dito. Hindi naman yung Israel ang kalaban natin, yung Diyos nila. Natanggal yung ternilyo ng karwahe, nagsanib yung mga tubig, namatay Ehipsyo. Ibang bagay na to. Sabi gano'n. Ang kalaban natin, yung Diyos na nila, hindi sila. Ganon din sa time natin. Bilang mga Kristiyano po. Ano mang mga pag-aalala yan at pag-aalala yan, ipa sa Diyos natin. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag. Ayun na naman yung salitang tinawag. Yung church, di naman kayo sa isang katawan. At kayo maging mapagpasalamat. Diba? Yung iba kasi, buwisit na buhay ko. Yung mga ganun-agad, hindi buwisit ang buhay. Diba? Ang buhay ay gifts galing sa Diyos. Ganito na naman araw-araw. Buwisit na buhay ko. Hindi dapat maging sampitla ng isang Kristiyano. Masama yun. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay, hindi para tayo magwisit. Para saan? Para gamitin natin sa Kanya, sa pagpuri sa Kanya. Makakuha tayo ng ibang kaluluwa pang nanganganib sa apoy. Maisama natin, magamit natin yung paraan ng pangangaral. Napakahalagang bagay itong mga itinuturo. Sa unang Korinto 10:13, hindi dumarating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Datapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulog na kayo tuksoin ang higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ang tukso. Ano yung kalakip nun? Gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Yung mga paraan na sinasabi ang Biblia, mga kapatid. Paano ang isang tao ay magiging malakas ang pananampalataya? Sa kabila ng mga pagsubok na dinadaanan natin. Lalo sa panahon nila, ng mga unang first century Christians. Pwede ka magsalita doon kung kailan naman kami dumalapit sa Diyos. Saka kami pinagpapapatay, pinaguhuli kami ng mga Romano. Ay hindi na ako sasamba. Ay ito ba ang kapalit ng pagpupuri ko sa iyo? Papatayin ako. Tayo, ano naman pinagdadaanan natin ngayon? Maitutumbas ba ito doon sa kanila? Hindi po. May talata pa nga, hindi tayo pa dumadanas ng pagbulwak ng dugo eh. Parang gano'n. Ano ang ano lamang sa atin, nagpapahirap sa ating pagsamba kung minsan ba't hindi makasamba yung tao?
sobra-sobrang pag-aalala. Ano ho? Natatalo na tayo ng mga isipin sa araw-araw, mga kapatid, na hindi tama, na hindi dapat sa isang Kristiyano. Kasi paano mo magagamit ang katawang itong paglilingkod kung ito'y may problema? Tatamarin ka na nga sumamba. Samantalang kung yan ay pinapayapan ng Diyos, sumasalig tayo sa Diyos, nagtitiwala tayo sa naririnig nating mga balita, mabuting balita ng kaligtasan, lalakas ang tao. Ano po? Sa ikalawang Korinto 4:16, kaya nga hindi kami nanghihimago, sabi ni Pablo. Hindi kami nanghihina. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ito raw, oo, maraming karamdaman to. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Lumalakas ang loob nila. Ang tao, pag ikaw ay sa Diyos, uuwi ka sa Diyos. Ano ko? Saglit lang tayo dito sa mundong ito. Kung ikaw ay dumating ng 70 years old o lumagpas ka pa rin, salamat Panginoon. Dahil yung iba hindi nakaabot sa ganung edad. Nawala agad. Ano? Kaya lubayan na natin yun. Yung mga sobra-sobrang mga alalahan na yun. Ano mang dahilan ng suliranin sa pananalapi ba? Suliranin ba sa pakikipagrelasyon? O napakaraming gawain? Ang kabalisahan ay maaaring gumapang papasok sa ating buhay sa maraming paraan. Kaya kang ibagsak niya. Yang tinatawag na mga problema na yan. Maaaring hindi tayo mapakali buong araw o hindi makatulog sa gabi. At maaari ding mabaliw ka ng kainisip at talagang aatakihin ka na ng pagkabalisa sa buhay. Kaya pinang-aalis yun sa mga Kristiyano, no? Sa mga alagad. Mga awit 55:22. Ilaga kay Yahweh ang iyong suliranin. Alalayan ka at ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, din niya bibiguin. Amen. Ano po? Salamat sa Diyos sa mga salitang ito na nakapagpapalakas ng loob. Kaya yun yung sinasabing no one can serve two masters. Teka muna Brad, parang ang layo yata, nandun tayo sa alalahanin. Tapos no one can serve two masters. Yes. Kasi ang kakumpit ng Diyos dito sa kabila, ito. Anxiety. Baka ito na yung Diyos mo. Aray ko. No? Versus God. Kanina, money and treasures eh. Ano? Kaya hindi ka pa rin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ano? Yan yung pinakikita doon eh. Maging malinaw sa bawat isa sa atin kung nasa anong panig po tayo. No one can serve two masters. Ang Panginoon ba ay ang pag-aalala o ang Diyos? Pag ito na sa araw-araw ang nangyayari sa iyong buhay, hindi ka na masaya mabuhay. Ano? Nakalimutan mo na ito. No one can serve two masters. Siya na yung masters mo ngayon. Parang pagsamba, hindi lang naman yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ang tinatawag na na Diyos-Diyosan. Ano? May mga iba pang Diyos-Diyosan. Talata ito. Wala ko lang naisip. Parang Kolosas. Ano po? Kasi pag sinabing Diyos-Diyosan, ang intindi natin, nandun agad tayo sa konsepto na, ay, ribulto yan. Hindi. Hindi. Ano? Meron pang ibang kahulugan. Para Kolosas, ayun. 3:5. Yan, 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nga sa ibabaw ng lupa. Ano daw yung mga sangkap na yon? Pakikiapid, karumihan, masamang kita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay, alin, yung mga binanggit, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So hindi lang yung intindi natin na imahe, yun yung Diyos-Diyosan, hindi. Marami pang bagay kung pwede mo rin pala maging Diyos-Diyosan niya. So maaaring ito rin ang kakumpit ng Diyos sa iyong buhay. Yung mga bagay na yan. So makikita po natin, alin dyan ang iyong Diyos. Yung pag-aalala na lagi mong iniisip araw-araw na hindi ka na makatulog o talagang meron kang Diyos. Alin niya sa dalawa? Ano? Siyempre, ito ang Diyos natin.